So ayun, Marcos Highway, buso-buso. So yun na nga mga kalakbay. So pag-uusapan natin kung ano yung pros and cons ng pagiging isang delivery rider slash MC taxi rider versus sa pagiging sales demo ko. Kasi naranasan ko parehas yan eh. Matagal din ako naging sales ambassador or sales personnel. Ilang branches din ang mulang napuntahan ko eh. So kaya may idea ako sa pagiging rider naman. Ito, experience ko rin na mag full time. So I have an idea na kung ano yung pros and cons na sa nakikita ko lang based on my experience. Sa mga na-experience ko sa pagiging rider at pagiging sales demo. So kaya ko nang magsabi ng pros and cons. Pagiging rider naman, naranasan ko rin. Although wala namang isang taon ako naging delivery rider, tas MC taxi rin. Pero madali lang kasi ang ano sa delivery rider eh, parang lalo kung nag full time ka, makikita mo kaagad yung pagkakaiba nila. So magbibigay ako ng pros and cons para sa mga idea dyan na gustong maging delivery rider or yung mga gustong mag-switch ng trabaho. Simulan natin sa delivery rider. Para sa akin ang pro ng pagiging delivery rider para sa akin is number one, hawak mo oras mo. Yan talaga yung pinaka hawak mo yung oras mo sa pagiging rider mo. Hawak mo rin yung day off mo. Halimbawa mayroon kayo set ng tropa mo, hawak mo lahat yan. Kayang-kaya mong alam mo yun, mag-set ng mga halimbawa may gala kayo, ride. Hindi mo kailangan magpaalam, wala. Sarili mong desisyon niya kung gusto mo sumama o pwede kang humindi. Kung gusto mo bumiyahe ka na lang or kung gusto mo magpahinga ka. Yeah, yan ang pros ng isang pagiging rider. Number one yan talaga yung hinahanap ng mga sales, kahit hindi sales demo, kahit basta yung mga nagtatrabaho, yung mga empleyado, yung may oras ng trabaho. Kasi ako naranasan ko rin, hindi lang sales demo, naranasan ko rin maging factory. Sa factory, machine operator, naranasan ko rin yan. Basta marami rin ako naranasan bago ako nagtagal din ako sa factory, matagal din, almost 3 years din experience ko sa factory as a machine operator, industrial machine operator, hanggang sa nalinya ako sa sales. Almost a decade na ako sa sales. So yun ang hinahabol ng mga empleyado talaga, yung oras. Kahit yung mga nasa office, oras talaga. Kasi mahirap pa talaga yung bawa may set o kaya mayroon kayong reunion or family bonding, family matters. Hindi ka basta-basta makakapagpaalam kapag ka-empleyado ka, diba? Unless reasonable yung paalam mo. O kaya absent ka, choice ka, absent ka. Syempre kabawasan sa performance mo yun. Hindi siya ganun kadali para sa isang empleyado. Mahirap kumuha ng oras. Magli-leave ka, ganyan. Unless rider ka, ayun, anytime pwede ka, diba? Nasa sayo kung gugustuhin mo. Pangalawang pros ng pagiging delivery or MC taxi rider is yung kita. Kasi yung kita mo sa pagiging rider talagang hawak mo diba? Nasa sayo yan kung masipag ka, diba? Naisip mo, gusto kong bumakbak ngayong araw, kailangan may pinag-iipunan ka, may gusto kang bilhin, kailangan ganito ako ngayong araw, 1.5 ako, gano'n, o kaya 2K. Kaya mo palakihin yung kikitain mo sa loob ng isang araw pagiging rider. Kaya mong higitan or pantayan yung mga sinasahod ng mga manager o yung mga professional na yung mga nasa business, manager, supervisor, diba? Syempre iba ang sahod ng mga yan Kaya mong higitan yan, doblehin pa kamo. Isa yun sa pros ng pagiging delivery rider mo. Isa pa sa pros
ng pagiging delivery rider or MC taxi rider, yung ano ka nga, yung hilig mo yung makapamasyal-masyal, yung ganun ba, yung pasyal-pasyal, kung hilig mo yun, advantage yun. Baka kumikita ka na, nakapamamasyal ka pa, nakapagala-gala ka pa. Pero yun eh, sa mga tao lang naman, kumbaga yun eh, ano lang yun, depende lang yun sa tao kung hilig mo talaga. Pero yung two primary talaga na hinahanap, pros talaga para sa akin ng pagiging isang delivery rider is yung ano talaga, yung kita tsaka yung oras. Talagang hawak mo siya, hawak mo yung kita mo, hawak mo yung oras mo. Unlike sa pagiging empleyado mo, hindi mo hawak yan. Kahit yung kita mo hindi mo hawak, nakapix yan. Kumbawa, minimum ka 6:45 ka lang talaga, diba? Unless mag-OT ka. Eh kung mag-OT ka, ang hirap pa rin, hindi ka pa mag-OT ka 2 to 3 hours, parang hindi ka pa rin naaabot ng 1,000 eh, diba? Unlike sa pagiging delivery rider, yung 1,000 parang kaya mo kitain ng ano yan. Sa MC taxi ko naranasan eh. Sa MC taxi kasi yung 1,000 mo kaya mo kitain ng 5 oras yan. 1,000 basic yan. Pag basta't mabiyahe ka, wag kang tatambay sa puno. Kaya mo yan yung 1,000, 5 hanggang 6 na oras pag MC taxi. Lalo kung sinuswerte ka, nabigyan ka ng mga long ride, tapos puro long ride ang naibato sa yung booking, tapos na-tsempo pa na gabi ka babiyahe, o kaya walang traffic. Pag walang traffic kasi medyo mas maganda talaga kitaan eh, kasi mabilis yung ikot ng ano mo eh, ng biyahe mo eh, mas makakarami ka. So yun yung mga tatlong pros and cons pros para sa pagiging rider. Yung cons naman, ibibigay ko naman ang cons, consequences ng pagiging delivery rider para sa akin ha. Yung number one cons, yung sarili mo. Kasi minsan 'di ba, may mga time na ano, alam mo yun, na time na may mga time na parang tinatamad tayong bumiyahe, ganyan, umuulan. Eh dahil hawak mo nga yung oras mo, yun, minsan pag umiral sa iyo, wala na, talo ka na doon, 'di ba? Kasi dito kasi sa pagiging rider, pag tamad ka, wala ka talagang kikitain. O kaya pag ambawa, hindi naman sa tamad, kumbaga sa ano, parang maselan ka. Ambawa mainit, yung bumiyahe ngayon, sobrang init. O kaya ayaw bumiyahe ngayon kasi ganito, ganyan, umuulan. Which is talaga namang yun talaga yung sacrifice ng pagiging delivery rider, yung panahon talaga. Maganda sa maganda ang kitaan, pero sabi ko nga ano, easy money. Easy money kung talagang ano ka, tawag dito, cowboy ka. Pero kung ano ka, kung halimbawa ano ka, ano ka sa sarili mo, baka maselan ka, alanganin ka dyan, diba? Alanganin ka dyan pagka ganyan. Isa pang cons is yun nga, yung panahon. Pagkapangit ang panahon, iyak tawa ka. Halimbawa may bagyo, babiyahe ka, no choice ka, lalasapin mo talaga yung bagyo na yun para kumita ka. At hindi ka pa sure kung kikita ka talaga kasi nga umuulan eh, diba? Unless grab food or may mga delivery ano ka na. Para sa akin na kumikita kasi pag maulan yung mga ganyan eh, grab food tsaka yung mga lalamove. Pag MC taxi medyo alanganin kasi, bibihira ang nagbubuk ng MC taxi pag maulan eh. Siyempre mababasa sila eh. So yun isa sa pangalawang cons. Kasi isa pang cons is yung motor mo nga malalaspag talaga. So kailangan mo talaga magtabi para sa motor mo. Hindi pwede yung biyahe ka lang ng biyahe. Unang-una mong pagtatabihan dyan yung gulong. Kasi mabilis makapudpud ng gulong talaga yung ano. Tapos malakas kang makapag-change oil dyan. Change oil ka ng change oil dyan. Gear oil, change oil. Parang every 2 weeks ako nag-change oil nun. 2 to 3 weeks change oil. Tapos gulong, tatabihan ko yung gulong para kasi yung gulong mahalaga din yan eh. Mahalaga yung gulong eh. Kailangan mo yung gulong eh. Ayan ang nakasalalay sa kaligtasan mo, yung gulong tsaka yung preno. Yan ang tatabihan mo, yung pagpapalit niyan. Tsaka yung mga bearing. Mga bearing kasi gamit na gamit nga yung motor mo eh. Diba? Ulan, araw. Kailangan talaga tatabihan mo yan, yung mga ganyan.
Basic maintenance lang naman. Tas lagi ka lang mag-change oil. Huwag mo kakalimutan mag-change oil para yung makina mo healthy pa rin, di ba? Yun lang naman. Nasa saya kung ano yung mas ano sa'yo, matimbang. Pero kasi talaga kung kita at saka oras ang hanap mo, swak talaga ang rider. Tapos hindi ka masyadong maselan sa alikabok, hindi ka masyadong maselan sa ulan, araw. Dito ka, para dito ka. Pero hindi lahat, sabi ko nga, hindi naman lahat na ano eh. Yung iba kasi syempre, di ba, ayaw maulanan, ayaw maarawan. Iba-iba tayo, iba-iba tayong hilig eh. So pagiging demo naman tayo, pros and cons. Ang pros naman sa pagiging demo, number one, yung ano nga, siguro para sa pagiging demo sa akin na compare ko, yung kita na stable. Alam mo yung pag minimum ka kahit magbalatuba ka sa loob, kahit wala kang gawing trabaho, maupo ka lang, once na makapag-in ka, automatic yung pera na yun. Unlike sa pagiging rider, pag sumampa ka ng motor mo, hindi porkit nakalabas ka na, kikita ka na. Nasa sayo pa rin niya kung paanong diskarte gagawin mo sa kalsada. Unlike sa pagiging demo, kahit wala kang discarding gawin sales demo sales demo lang. Factory worker talagang paguran yan, talagang may trabaho ka na dyan. Pero kung sales demo ka, kahit wala kang discarding gawin sa loob, once na makapag-tap ka kapag tap ka sa time in ka na, matik yun, sahod na yun. Kahit matulog ka sa stock room, huwag ka lang papahuli. Yun ang isa sa pros. Ibig sabihin, kahit na alam mo yung papasok kang malinis, uuwi ka pa rin malinis, mabango, pogi, gano'n. Nasa sa'yo kung maselang ka. Kung maselang kang tao, dito ka, diba? Tas hindi ka naman, wala ka naman masyadong pakialam sa kita, dito ka, diba? Pangalawang pros nga, yun nga, yung pagiging ano mo, pagiging demo mo, nasa loob ka nga, less ka sa aksidente, diba? Mas safe ka sa loob. Tapos yun lang naman parang parehas lang din no? Yun lang, safe. Tapos stable yung kita mo, yun na talaga yun, fix yun. Nasa sa'yo na yun kung papasok ka o hindi, diba? Yun na yung pros ng pagiging empleyado. Ang consequence naman pagiging empleyado para sa akin, yun nga, yung oras, hindi mo hawak oras mo. Kumbaga sa once mag time in ka doon, bayad ka, pero sa kanila ka, diba? Hindi ka pwede umuwi, hindi ka pwede, depende sa mapasukan mo meron kang maging bisok na mahigpit, diba? Kung ano iutos nila, tao ka nila, kumbaga sa robot ka nila doon. Kung ano ipagawa ng nakataas sa'yo, yun ang kailangan mong gawin. No choice ka. Hindi ka pwedeng magalit, hindi ka pwedeng tumanggi. Magalit ka deep inside, pero hindi mo pwedeng sabihin sa kanila rekta yan kasi pwede kang masira or matanggal, ganun. Yun ang cons ng pagiging, para sa akin, consequence yun. Tapos isa pang cons, yung kita nga, wala ka ng chance sa palakihin ng income mo pag nagtatrabaho ka. Uubusin mo na yung buong oras mo sa kanila, buong maghapon mo. Kung makapag-OT ka man, hindi naman ganun kalakihan. Palagay nating 100 per hour, tas 645 ka. OT ka 2 to 3 hours, pagod ka nun. Gamit na gamit ka sa OT pa nun. Hindi pa rin pumalo ng 1,000 yung isang araw mo, diba? Tapos halos 12 oras ka nasa trabaho, 10 to 12 hours ka na nasa trabaho, hindi pa rin pumapalo ng 1,000. Yun ang yun naman ang consequence kapag empleyado ka. Nasa sa'yo na lang yun kung ano yung ibang grind mo. Pero ano man ang mapili mo dyan, parehas lang naman goods yan. Nasa diskarte pa rin talaga. Kung sales demo ka pero madiskarte ka, nagpapautang ka sa loob, diba? May mga ganun kang meron kang business na inaano sa loob sa mga katrabaho mo, okay din, diba? Ngayon kung sales demo ka lang talaga, wala. Hindi, mahirap talagang umangat. Real talk yan kasi pinanggalingan ko yan. Pero kung delivery rider ka, hindi ka tatamad-tamad din, hindi ka yung tipong papahinga lang sa ilalim ng puno. Talagang malaki kikitain mo. Marami na akong kilalang delivery rider or MC taxi na alam mo yun, nakakabili sila ng brand new na motor. Parang binibasic lang nila. Isang taon nilang pag-rider full time, nakakabili sila ng pangalawa nilang motor na
Yung pang ride lang talaga. Iba yung pantrabaho. Unlike sa pagtatrabaho ko, hirap. Mahirap kumuha ng motor kapag kailangan mo talaga mag-ipon. Hulugan pa yun, ha? Di ba? Unless yun nga, may ipon ka, nag-iipon ka talaga. Di ba? Pero kung pamilyado ka, alanganin yun pag sales demo ka lang. Kailangan may side hustle ka. Bukod sa sumasahod ka na, may side hustle ka pa. Yun ang pinaka-importante. So yun yung mga pros and cons sa pagiging rider at pagiging empleyado sa loob ng mall. So sana makapag-isip-isip kayo. Kung may trabaho kayo, enjoy nyo muna trabaho nyo. And then kung gusto nyo mag-rider, huwag muna kayong umalis sa trabaho nyo. Try nyo muna, pitik-pitikan nyo, bumiyahe-biyahe kayo habang nagtatrabaho kayo. Pag nafe-feel nyo na parang, oy, para dito ako, yun, saka kayo mag-decide na aalis kayo sa trabaho. Pero kung may trabaho kayo, wag agad-agad. Wag kayo maingganyo kasi iba-iba tayo eh. Diba? Iba-iba tayo ng mamaya hindi ka pala para sa pagiging rider, diba? Hindi mo pala kaya yung, alam mo yun, yung kalsada na iba kasi yung laban sa kalsada, sa totoo lang. Pero kung kita ka talaga, diba? Pepera ka talaga. Yun lang mga kalakbay, maraming salamat.